At sa wakas, inamin na rin mga kapatid ni FPRRD na may usapan sila ng China na bawal i-repair ang BRP Sierra Madre. O di ba tinatanggi-tanggi pa. Ito yung sinasabi ni Roque na gentleman's agreement. Ito yun. Sabihin man natin tinatanggi ni Duterte yung gentleman's agreement. Walang ganong term. O sabihin natin inimbento lang ni Harry Roque yung ganon. Pero eto, inaming may usapan sila ng China na bawal i-repair ang BRP Sierra Madre. So ano mangyayari sa BRP Sierra Madre kung bawal i-repair? 'Di ba? At nilinaw ba ni Duterte na sa panahon ko lang wala na tong usapan na to pag iba na presidente sa Pilipinas. Kasi gusto ng China mga kapatid hanggang ngayon sa panahon ni Marcos, huwag kayo magdadala ng repair materials sa BRP Sierra Madre kasi pangako nyo yan sa amin. Saan tayo dinala ni Digong? Diba? So panoorin natin to mga tol mula sa News 5 Everywhere. Etong balitang to, tayo ay magbibigay ng commentary, reaction, at kung gusto mo yung mga ganitong klaseng video mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. At sana suportahan nyo rin tayo mga kapatid para ma-recommend pa tayo ni YouTube at mas marami pang mga Pilipino ang sana magbago na. Hindi na sila maging pro-China mga tol. Maging pro-Filipino na sila. So huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to. Tinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang umano'y gentleman's agreement niya sa China pero inamin niyang may usapan na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Yan ang mahirap kay Digong mga tol Pinipilit niyang lumusot, pinipilit niyang iligtas sarili niya. Di ba nga kay Kibuloy? Wanted ka, don't drag me on this. Huwag mo kayo damay dito, huwag mo kayo ilahin dito. No? Kumbaga parang kanya-kanya kayong sagip ng sarili ninyo. Si Harry Roque, nilaglag nila. Si Panelo, di ba nilaglag nila si Roque? Wala daw gentleman's agreement. No? Tapos bigla ngayong aamin na may kasunduan na bawal i-repair ang BRP Sierra Madre. Mga tol, barko natin yun. Di ba? Outpost natin yun sa Ayungin Shoal. Dahil sa kaduwagan ni Duterte, panindigan ng kanyang tungkulin bilang presidente na ipagtanggol ang ating soberanya, nagpailalim na lang sa kagustuhan ng China. Grabe, akala ko talaga napakatapang nito. Inamin niyang may usapan na bawal ang konstruksyon sa BRP Sierra Madre. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Totoong merong daw na pag-usapan sina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping kaugnay sa paghahatid ng supply sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Aside from the fact of having a handshake with President Xi Jinping, the only thing I remember was that status quo. That's the word, na walang galawan. No movement, no armed patrols there. Status quo, yan din ang salitang ginamit ni dating presidential spokesperson Harry Roque na unang nagpalutang ng umano'y gentleman's agreement. Ibig sabihin daw niyan, bawal magdala ng construction materials para kumpunihin ang nangangalawang ng BRP Sierra Madre. Grabe. Bagamat pareho ng sinasabi sina Duterte at Roque, giit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. Widro mo yun? Ano yun mga tol? Nagigets nyo ba? Naiintindihan nyo ba? Nagkasundo sila, status quo, walang movement. Ibig sabihin yan, walang magpapatrol, di ba? Walang magdadalang repair materials, pero wala silang kasunduan. Kaya yung mga tagapagtanggol ni Digong, ang gulo-gulo na rin ang mga sinasabi nila kasi wala silang sariling wala silang sariling paninindigan. Ito lang talaga no. Ito lang. Paiba-iba mga tol Ay nako talaga. Roque, giit ng dating Pangulo, wala silang kasunduan ng China. As is where is nga. You cannot bring in materials to repair and improve. Ayun nga sinasabi ni Digong As is at is na, 'di ba? As is at it is, 'di ba? You cannot bring materials to repair. So bawal nga, 'di ba? Bawal nga. 'Yun yung kasunduan, pero walang kasunduan, pero may kasunduan. Ang kasunduan walang gagalaw, pero walang kasunduan.
Ang gulo putek na yan. Balikan, balikan natin, ah. Yung sinasabi, wala daw gentleman's agreement. Wala daw kasunduan. Diba? Pero ang kasunduan, status quo, walang gagalaw. Bale-balentong na sinisave ang sarili. As is where is nga. Yeah. So, You cannot bring in materials to repair and improve. okay. So, Wala yan. So, totoo, Mayor, Totoo yan. na mayroong agreement. No agreement. As is where is. So, bawal ang construction materials. Well, ganun. Kahit yung reporter, mga tol, naguguluhan eh. Walang agreement, pero may sinusunod kayong napagkasunduan. Ano ba yun? Di ba pag sinabing, sige, ano nyo mga tol, i-analyze ninyo. O, i-analyze nilo. O sige, sundan natin siya mga tol. Wala kaming napagkasunduan ni Xi Jinping. Walang kasunduan na gentleman's agreement, di ba? Ano ba yung pinag-uusapang kasunduan? Yung bawal daw mag-repair, bawal mag-movement, di ba? Yun yung sinasabing kasunduan. Wala daw ganun. Pero ang kasunduan is status quo. Ano naman yung nilalaman ng status quo? Bawal mag-repair, bawal mag-patrol. Sige, i-analyze nyo sa mga matatalinong pro-China dyan. Sige, paano nyo i-analyze? Walang kasunduan, pero may kasunduan. Walang kasunduan daw na sinasabing hindi magdadala ng repair, hindi magpapatrol. Wala daw kasunduan na ganun. Pero may kasunduang status quo. Ano naman yung status quo? Walang magdadala ng materials, walang mag-movement, o wala whatsoever. Pagkain lang at pagkain at tubig lang ang ihahatid. Ay nako, ewan ko na lang talaga. Kahit yung reporter naguguluhan eh. As is where is. So, bawal ang construction materials. Well, ganun. As is where is nga. Kasi kung Sierra Madre pa lang, if allowed, batagal na repair yan, nakauwi na yan dito. Ang siniguro ni Duterte, walang kahit anong isinuko sa China ang Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Kung meron man daw gentleman's agreement, hindi agrabyado riyan ang Pilipinas. I assume Walang isinuko mga tol, no? Pero kung titignan mo, nagpailalim tayo sa kagustuhan ng China kung ano ang ating movement. Pero wala tayong isinuko, mga tol. No? Atin yan, sa isip natin, atin yan. Hindi natin yan ibinigay, atin yan. Pero yung mga gagawin natin doon sa pag-aari natin under ng China, kung anong gusto ng China ng gawin natin, yun ang masusunod. Parang ganito na lang mga tol, bigyan natin ng analogy. Diba? Meron kang bakuran na inaagaw ng kapitbahay mo, 'di ba? Nasa iyo ang titulo. Nasa iyo ang papeles. So, sa madaling salita, sa iyo 'yan. Pero hindi mo magalaw. Hindi ka pwede magdala ng mga pananim, hindi ka pwede magtanim hangga't walang pahintulot ng kapitbahay mo. O tanong, paano mo masasabing sa iyo 'yan? Under the paper. Oh, on the paper sa iyo 'yan. Meron kang titulo, meron ka lahat-lahat. O parang ganun din mga kapatid sa BRP Sierra Madre, atin yun. Ayungin Shoal, atin yun. Wala nga daw isinuko di ba? Pero wala tayong magawang kilos. Kailangan muna ng pahintulot ng China. Di ba? Paano yung mga supporters, yung mga hanggang ngayon ay talagang bilib na bilib pa rin. Yung mga hanggang ngayon mga tol ay talagang jumujos pa rin. Paano nyo ngayon masasabi yan? Binigyan ko na kayo ng mas madaling example para mas maintindihan nyo. O, ulitin natin sa bakuran nyo, sa'yo yan, bakuran mo yan Diba? Sa titulo, sa'yo nakapangalan yung lupa. Sa lahat ng papeles, sa right, sa'yo nakapangalan yan. Pero hindi ka makapagtanim, hindi ka makapaghukay, hindi ka makapagwalis man lang. Kasi kailangan mong humingi ng pahintulot sa kapitbahay mong nang aangkin. So ano ngayon yan? Sa'yo pa rin ba yan? Kahit grade 1 o kahit grade 2, kahit grade 5 na bata, maiintindihan yan Pero wala daw isinuko Okay, walang isinuko. Atin pa rin yun. Pero hindi natin magalaw hanggat walang pahintulot ng China. assure you that if it was a gentleman's agreement, it would always have been an agreement that would keep the peace in the South China Sea. Para daw mapanatili ang kapayapaan. Ganun din ulit, balik ulit natin sa kapitbahay nyo. Para payapa kayo ng kapitbahay mo, walang baranggayan.
walang away, 'di ba? Pero yung bakuran mo hindi mo mapakinabangan. May mga nakatanim doon, hindi mo pwedeng anihin, kailangan mo munang humingi ng pahintulot. O katulad sa atin, may langis. 'Di ba? Nagsabi siya kay Xi Jinping, "O i-drill ko yung langis para makatipid kami, para hindi na kami mag-i-import." O ano sabi ni Xi Jinping? "Wag mong gawin 'yan. Magkakaroon tayo ng trouble." O 'di ba hindi niya nagawa? Pero hindi daw tayo argabyado, mga tol, ah. Hindi daw tayo argabyado. Huwag ho kayong maniwala yung bulatik nila kasi hindi ako ganun. We have not conceded anything to China. Bahala ka na lang humusga doon kung may utak ka naman eh. Alam ko naman may utak ka naman eh. Ikaw na bahala. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na horrified siya o natatakot sa naturang gentleman's agreement. Sa press con kagabi ni Duterte, derechahan niyang hinamon si PBBM kung gusto raw talaga nitong ipaayos ang BRP Sierra Madre. I challenge them na sila man ang nasa gobyerno ngayon, di i-repair nila. 'Di ba? Doon pa lang sa challenge ni Duterte, mga tol, alam mo ng argabyado Pilipinas, bakit? Bakit mo i-challenge pa kung talagang sayo yan? Wala ka na dapat challenge diyan. Payapa, peaceful kang magagawa kung ano man ang gusto mo kasi sayo yan. Sabi niyang ganun, wala daw tayong isinuko sa China, sabi niyang ganun. Wala daw tayong isinuko. Pero i-challenge niya si PBBM, sige nga, gawin mo nga, tignan natin kung ano mangyayari. 'Di ba? Wala dapat challenge. Wala dapat balakid, no? Wala dapat ganoon. Kung ano man ang gusto mong gawin, sa'yo yan eh. Hindi mo naman isinuko, sabi niyang ganoon eh. Pinagmamalaki niya, tas ngayon bigla mong i-challenge si PBBM. I-repair mo. Tignan natin kung ano mangyayari, sabi niyang ganoon. At gumawa sila doon ng mga bahay-bahay kung saan. If they are really ready for that. Kami takot. Ayaw namin ng gera. O, 'di ba? Wala daw siyang isinuko, mga tol. Pero pag ni-repair mo ang BRP Sierra Madre at nagtayo ka ng mga bahay-bahay siyan, sabi niyang gano'n, na shelter, gera mangyayari kasi takot nga daw siya sa gera. Ibig sabihin yun ang mangyayari. Kaya hindi niya nga ginawa kasi takot daw siya dun eh. So ibig sabihin pag ginawa ni PBBM yan, magkakaroon ng gera. Akala ko ba wala kang isinuko? Ay nako. Paano kaya to susuportahan ng mga ng mga sumusuporta sa kanya? Mga tol, hindi na natin kailangan pang palalimin pa dahil napakababaw naman talaga eh, 'di ba? 'Di ba? Kung sa iyo 'yan, kung may karapatan ka diyan, kung may control ka diyan, 'di ba? Wala ka na dapat pahintulot pang kailangan kunin. Wala daw siyang isinuko pero wala tayong control. Ay my goodness. Kung sa kanya, hindi makagera pagkos andyan yung Navy, di gawain mo. Bagamat itinanggi ni Duterte ang gentleman's agreement, ang China naman inamin ito. Meron daw ganyang agreement ang China sa ilalim ng Duterte administration. Nagkatraiduran Tanong pa. tuloy ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, sino ba ang nagsasabi ng totoo? He should tell Hindi nang tanong natin mga tol, sino sila kanila nagsasabi ng totoo? Pareho na lang tayong pinaglololoko ng mga yan eh. the truth to the Filipino people. Is there a gentleman's agreement or not? Yun ang question ngayon. Who is lying and who is telling the truth between Duterte and China? Kalokohan din daw ang pahayag ni Duterte na pumayag siya sa status quo para lang hindi magkagera. Estratehiya na raw ng China ang pananakot at nagpadala naman ang dating Pangulo. Yun At nga. kung hindi natin i-repair ang BRP Sierra Madre, mangangalawang ito at masisira. Tama. Kapag nangyari yan, papasok na ang China sa Ayungin Shoal. See, paulit-ulit nating sinasabi yun mga tol. 'Di ba? Kapag hindi mo ni-repair yan, ganun din ang kahulugan na pumayag kang halisin na lang yan. Bakit? Kasi pag hindi mo ni-repair yan, mabubulok, mawawala yan, at kapag nawala yan, syempre wala nang tutuluyan dyan ng mga sundalo, aalis na, papasok ngayon ng China dyan at hindi na natin malalapitan lalo yan. Ganun ang mangyayari. Yun ang style ng China, mga tol. Yun ang style nila. Ay nako. Totoo
o hindi ang Gentleman's Agreement, malinaw ang posisyon ng Administrasyong Marcos. Una, wala tayong kasunduang alisin ang BRP Sierra Madre. Pangalawa, bahagi ng ating exclusive economic Tama. zone ang Ayungin Shoal. At pangatlo, hindi natin kailangan ng permiso ng China sa mga resupply mission. Di ba? Hindi natin kailangan ng permiso ng kahit anong bansa dahil tayo may sariling sovereign rights. Ay, my goodness. Nagbabalita mula Well, anyway mga kapatid, kung ikaw ay isang Pilipino at may utak ka naman, naiintindihan mo na lahat-lahat ng mga bagay na nangyayari. Diba? Hindi ka na mabobola pa ng mga pro-China. Yung iba nagsasabing pinoprovoke natin ng China. Attorney pa yun ha. Pinoprovoke daw natin ng China dahil nagdadala tayo ng mga materials dyan. Dahil may kasunduan daw ng nakaraang administrasyon. Tinanggi nung nakaraang administrasyon pero inamin niya. Anyway, kung ikaw ay isang Pilipino, huwag mong kalimutan mga kapatid, subscribe ka na rin. Click mo na rin ang notification bell. Maraming salamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.